Bagong bulan, bago na usab ang atong theme, kini mao ang the power of obedience. Ang gahom sa pagka matinumanon. Atong text sa Genesis 12:1-3, na diha ang tulo ka butang nga atong pagatan-ahon. Ang obedience is not just a religious duty, kundili usa kini ka agihanan, no, a doorway to God's favor, power and purpose. Nini nga kalibutan nga kita focus sa pagka-independent, self-will and personal preferences. Ang call gyud to obey, importante gyud kaayo. In the kingdom of God, obedience is power. Tungod kay it aligns us, mo-align kita sa iyang kabubuton o mo-release sa mga promises sa Ginoo. Una atong tanawon dinhi kung unsa gyud ang mga butang nga mahimong makita nato ang gahom sa pagka matinumanon. Ang obedience, kung tao pa ni siya, he is a best leader. Siya ang mulid gyud kanato. In verse 1, ingon diha, the Lord has said to Abram, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. Go to the land I will show you. Ang obedience, nag-invite kanato sa leading nga kung muobey lang gyud ta, ato gyung masinati ang iyahang leadership, ang iyahang direction. Mensya, I will show you. Kung muobey ka, imong masinati ang iyang presensya. Si Abraham, lisod kay na sa iyaha ang command nga leave your country. Tungod kay perting nindutan na ang iyang kinabuhi diha sa Haran. Nag-prosper na sa diha, pero niingon man ng Ginoo, leave your country. Wala nagyud si Abraham nakigdebate sa Ginoo. Para kaniya, wala man siya mahibalo kung nindot man ng lugar. Ang importante, naa siya sa leading sa Ginoo. And the Lord mao ang iyahang companion. Way problema asa na nga destinasyon nga i-lead ko sa Ginoo as long as ang kauban ako, the all-knowing God. Unsa man mga uncertainty sa kinabuhi, ang command sa Ginoo, whether we are in and out, the important thing is, ang atong kauban is the all-knowing God. And we are willing to do whatever He wants to tell us. Paingon niya, go kita. Ang obedience, nag-invite ta sa leading sa Ginoo. Nagani kuman na Ginoo, mag-analyze pa ta, nag-theorize, no, trying to figure out what to do. Nga ang gipangita lang gid sa Ginoo is for us to obey. Just obey what He tells you to do. Ngunang God is calling us not to understand everything, but He called us to obey. And also, pag ingon best leader ang obedience imparts wisdom. Diha ta makaangkon og kaalam. It opens the wisdom of God. Diha ta makahibalog unsa gyud ang kamatuoran. Ingon diha sa John 7:17, if anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. So tuman sa ka, then you will know. Muna gyud ang nindot sa Ginoo nga mo guide siya kay mutuman lang kasi ang kabubuton, makahibalogid ka. Munang nag-clarify sa atong mga decision making. Mag-decide man ta, makahibaw kita. Walay confusion. Ang disobedience will bring confusion. Si Jonah na-confuse kay di magid siya mo-obey. And nag-result sa unnecessary struggles. Muna ang una, He is our best leader. He will guide us, no? Ang obedience will lead us. Give us direction and guidance if you are willing to obey. Then second, ang obedience will bring us breakthrough. Breakthrough, kana bang advancement, development. Ingon diha sa verse 2a, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. Greatness. From that position, dalon ka sa greatness. Breakthrough, gikan ka diha, mo advance ka. So it means advancement, mag-a-advance kita. Diya sa Deuteronomy 28:1, ingon diha, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Kung musunod lang gid mo kanako, mo follow sa akong mga commands, I will set you high above all the nations. Greatness. Mahimo gid mong great nation, a glorious
city mo na isaad sa Ginoo kang Moses nga himuong tamuging ana gyud, you will be a great nation. Nga kung atong basahon sa 28 yapon, pero sa verse 13 ingon diha, the Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. See? Greatness. From that position, mo advance ka into greatness. Ingon diha, dili ka ikob, kung dili ulo ka. Dili ka magsunod-sunod, kung dili ikaw ang ulo. Ikaw gid ang mag-una. Mo nang ang promise gid sa Ginoo sa nasod sa Israel, mahimo gid mong lead. Mo gid ni purpose unta sa Ginoo sa mga Israelites, napakyas lang sila to lead the Gentiles. Ang pag-select sa ilaha is to lead. Dili nga mahimo silang separate, ilinahi, kundi sila gyud ang mo lead. Sila gyud ang mo influence. Kung ang nasod mo advance, siya gyud ang mag-lead sa mga tao ngadto sa Ginoo. Mo influence gyud siya. Nagashow og compassion and love. Mao nang sa atong pagkinabuhi usab nining panahona, ang Pilipinas wala gyud nag-lead. Mga survey nag-lead doon ta sa corruption, no? Top ang Philippines sa corruption. Mao na, from this position to advancement, dadon kita sa Ginoo. The same sa church, if we carefully obey, kung matinuman lang yun ang iglesia, mo influence kita. Ang syudad yun ang mo follow sa church. Dili ang church mo follow sa syudad. Mo influence kita sa mga katawhan nga mo lead yun ngadto sa compassion o love sa Ginoo. Manang nindot kaayo nga breakthrough kung naagyod ang obedience. Mausab ang matag usa kanato, kung kita gyud matinumanon sa pulong sa Ginoo, kita gyud mo lead people, no? Mo influence people. Mahimo yung ang tao mo respect mo, tuo mo sunod gyud sa imuha. Dili ka mahimong sunod-sunod, kundi mahimo kang great advancement. Also breakthrough, it means alteration. Pag breakthrough na kausaban, dako nga kausaban, miraculous change or transformation. Sa miracle at Cana sa John 2:1-11, kadtong gihimo ni Jesus ang water ug wine, that is miraculous transformation, miraculous change. Mao gid ang mahitabo sa obedience, kay ngano nahimo lang tong ang tubig na himong wine sa dihang nituman sila kang Hesus. Mo naingon si Mary, the mother of Jesus, in John 2:5, his mother said to the servants, do whatever he tells you. Gingnan na niya daan nga himuar gyud unsa isulti ni Jesus. Mao to isulti ni Jesus, puna ang mga jar, butang ig tubig tanan, gisunod gid nila. Puna gyud og makita nimo transformation nahitabo. Ang tubig nahimong wine. That is greatness, breakthrough. Mao na sa atong kinabuhi, ang obedience activates God's power. Mo transform labi na gyud ang atong kinabuhi, mag-experience gyud og kausaban. Ang obedience manggod mag-create siya og atmosphere nga diha mulihok ang gahom sa Ginoo. No mo create siya karon og atmosphere nga ang Ginoo mo perform og miracle. Kung dili mo tuman tong mga tao didto sa Cana, walay opportunity sa Ginoo nga mohimog milagro. The same sa atong kinabuhi. Our obedience creates an atmosphere, maghimo ng oportunidad nga mag-perform og miracle ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug ang pinakadako gyud nga kausaban sa atong kinabuhi, kini gyud mausab ang atong kinaiya. Mao ni ang dako nga breakthrough sa ato gyud kinabuhi sa dihang kita muobey. Mausab gyud ang kausaban magkahitabo gyud sa atong kinabuhi. Extraordinary nga ang atong heart ma-transform from selfish hearts, mahimo siyang worthy sa power and glory sa Ginoo, like sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Mao nang ang obedience gyud activates God's power, makausab gyud siya, maka-turn water into wine, makahimog healing sa atong makinabuhi. Sinaaman kanus-a siya naayo sa dihang siya nituman. 2 Kings 5:10-14, kingnan sinaaman sa Ginoo adto sa Jordan River. Saong dito og kapito, reklamo pa pirmero sinaaman. Daghan mang gwapo nga tubig dinhi sa Jordan pagid nga lubog mo ng tubiga diha.
just obey. Tusnob sa kapito, nawala. Transform. Mapuna itong kinabuhi. Munang dako kayong breakthrough mahitabo. That is great things, no? Tungod kay it activates God's power. Munang ingon diha nga miracles are often on the other side of obedience. Ang milagro on the other side of obedience. Munang sometimes the only thing standing between us and breakthrough. Kanang nagpatunga diha sa atong kita og breakthrough, obedience na. Breakthrough will happen when we obey. Munang nindot kayo. God's power flows through those who are willing to obey. Munang nindot kayong obedience. And lastly, obedience brings blessings. Panalangin. In verse 2b, ingon diha, I will make you into a great nation and I will bless you. Muna ingon niya kang Abraham, I will make you into a great nation and I will bless you. Obedience invites God's blessing. Mao gina ang kamatuoran. Ang Ginoo nag-reiterate, nagbalik-balik yun na kadaghan gina-mention diya sa Bible, mabungol na lang taan na nga if only you obey, you will experience, receive the blessing of God. Muna ingon diya, obedience unlocks God's treasure of blessings. Ang obedience makaabri sa ganghaan sa langit nga mo-flow ang blessing sa Ginoo sa iyahang mga katawhan. Muna nindot kay gyud ang obedience. Gibalik-balik gyud na sa Ginoo. Ingon diya sa Deuteronomy 28, 2 kapila gini gibalik-balik. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. All this blessing will accompany you. Na ay if diha, if you obey the Lord your God. Ang blessing din is more than material. Sa una gipicture gid na sa Old Testament nga ang blessing material. Mo nang ingon diha prosperity, no, ingon diha sa Deuteronomy 28. Pero kung ato nang hubaron sa New Testament, it is spiritual blessing. Mo nang kapila ginato na gina-mention basta na kasal kanang points dili gina siya tinuod nga blessing. Mag-away man ganitana, pero kining mga kalinaw, kalipay, pahigugmaay mao nay blessing spiritual nga tinuod nga panalangin, makahatag gid nagtinuod nga katagbawan og kalipay. Spiritual blessing. Unsa ni nga mga blessings na ma-experience kung mo-obey? Number 1 is victory. Kadaugan yun. Ingon diya sa Judges 7:21-22. While each man hold his position around the camp, all the Midianites ran crying out as they fled. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. The army fled to Beth-Shetta toward Serera as far as the border of the Abil Muhala near Tabath. Sila Gideon man ni. Kung sa instruction sa Ginoo, libutin ninyo ang tibuok place, dungan mo buak niya, dungag og trumpet, nag-away ra ang mga kalaban, nag-unay abinila giatake na sila, nangamatay tanan. Victory. Kay nituman gid sila sa detalye unsay gusto sa Ginoo nga buhaton nila. Munang ang obedience maghatag og kadaugan. Magmadaogon kita sa atong mga pagkinabuhi. Daghay mga tentasyon, problema sa atong kinabuhi, pero kung kita matinumanon ra gid sa Ginoo, magmadaogon kita. Mao ginasaad sa Ginoo, nothing will be able to stop you. Nothing will be able to defeat you as long as you obey. But when Achan's disobedience, pildi sila. Gamay ra ganitong ay nga ilahang tildihon nga lugar, pero si Achan nangawat man, pildi sila. Mao nang obedience brings victory. If we disobey, kapildihan. Ikaduha, blessings brings peace. Ingon niya sa Philippians 4 verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Kung mutuman lang gid mo, kung sa inyo learn sa kuha, put it into practice, then the God of peace will be with you. Peace will be with you. Ang peace mao gini atong gipangita, daghan tagkabalaka, kahadlok, way kalinaw, insecure, tigid tay tinuod nga kalinaw. Tungod ang problema,
disobedience. Pero diha, if we learn to practice unsa gyud ang kahubuton sa Ginoo, muna ingon diha sa Deuteronomy 6:8, this may go well with you, saith the Lord. Ingon siya sa Isaiah 57:21, there is no peace, saith the Lord, to the wicked. Wicked, disobedient gina. Mao nang learning to obey, naagi kalinaw, naay harmony, naay fulfillment. Mao nang sa basketball, follow ka sa coach. Wala nangita ang coach, maayo ka. Ang issue is dili ang imong kagaling. Ang issue is mo-obey ka. Kung mo-obey lang gid ka, magmudaog ta. Bisag kung saan mo ka maayo, kung bugaon ka, di ka mo follow sa rules, di ka mo follow sa plan sa game, tilde gid ta. Mo nang importante kayong obedience. Mo lead ka nato sa peace. And also, obedience will lead us to intimacy with God. John 14:23, Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Isa katong nahigugma ka nako, muubig na sa akong mga pagtulunan, og ang amahan og ako mahigugma kaniya og maghiusami. Ang obedience is a love language. It is not rules. Sa tuang dating stricto ang Ginoo daghay balaod. Pero really, ang kanang atong pag-obey, it is a love language nato sa Ginoo. It is not about rules. It is about relationship. Kay when we obey, we draw closer to the heart of God. Maduol kita sa iyang kasing-kasing. Munang obedience deepens our fellowship with God. Mahimo kita niyang higala. Ingon diha sa John 15:14, you are my friends if you do what I command. Amigo kita. Munang obedience is not a burden but a blessing. Kay kalipay magidunta na, no? Because you draw closer to God kung mo-obey ka. Sunod, ikaupat, ang obedience gives power to prayer. Matubag atong pag-ampo. Ingon diha sa 1 John 3:21-22, dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we obey His commands and do what pleases Him. Madawat nato unsa atong gipangayo because we obey. Naagid siya because, no, tungod kita. Mo nang gusto nato matubag atong mga pagampo, ang best assurance is obedience. Pero kita tig obey, wag kay kasiguruhan tungod kay naagi diha ang if you obey. Mo nang ingon diha, do His will as if it were yours, that He may do your will as if it were His. Buhata ang iyang kaubuton sama imuhan ng kaubuton aron buhaton pud niya ang imong kaubuton nga mura pug iyaha. Tungod kay kung naagita sa will sa Ginoo, mao gina ang iyang ikalipay. We are aligned to His will. Ug wala imposible. Muna ingon diha Philippians 4:13, I can do everything through Christ who gives me strength. You can do everything as long as you are aligned to His will. Wa gi imposible. Kung kana nga imong buhaton, kabubuton na sa Ginoo. Lastly, you will be able to bless others. Kung mo-obey, mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Diya sa last verse, sa verse 3, you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. You will be a blessing. Mahimo mong panalangin. Mahimo mong panalangin sa uban mo na inindot kay gid nga panalangin sa obedience tungod kay kita mahimong panalangin ngadto sa uban. Nindot kay ang promise sa Ginoo, I will bless those who bless you. Pero kinsa katong mutunglo sa kanimo, ako pong tunglohon. Mo nang nindot kay no ang blessing sa Ginoo ngani kanato nga naagid siya ang atong deliverer, nga siya gyud muhimo nga mahimo tang instrumento sa iyahang pagpamuhat sa uban. God will accomplish His works through us. Pinaagi ka nato. Mahimo kang sandayong sa panalangin ngadto sa uban. Mao na ang mga blessings nga gi-mention dinhi nga maangko nato kung mo-obey. Kung makita nimo kang Abraham unsa gyud ang iyahang pag-obey, without hesitation, wa gid duha-duha si Abraham, diretso ra gid siya pamutos og wa gid siya nagsige pangutana sa Ginoo. Wa gid siya nakigdebate sa Ginoo. Without reservation, makita nimo diha nga Abraham gave all his heart, soul, and strength ngadto sa Ginoo kay ni obey magid siya. And also
without limitation, walay limit. Kaya nga no, on time. Late obedience is disobedience. Pag ingon sa Ginoo, lakaw dahil si Kwan, and that is obedience. Wanang way limitation. Sa to pa ang obedience ni Abraham is total obedience. Morning power sa obedience. If you totally obey the Lord our God, mahimo gid ang obedience nato is the best leader, and also invites breakthrough sa atong kinabuhi and brings blessing sa matag usa kanato. Total obedience position us for blessing. When we obey, kung kita mutuman gid sa Ginoo, we don't chase blessing. Dili ta magukod sa panalangin. Ang panalangin mugukod kanato. Unang like Abraham, don't delay, don't debate, just obey. Let us pray.